Minsan talaga hindi mo maiiwasan yung mga cravings natin. Yung parang tipong hinahanap-hanap ng dila mo. Katulad na lang ng garlic pepper beef. Kaso medyo may kamahalan yung beef ngayon. Pero pwede naman natin yung isubstitute ng pork. Kaya yan ang lulutuin natin sa ating kitchen ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo na ako sa aking pagluluto. So ang una natin gagawin, ihanda muna natin yung mga aromatics natin. Hiwain lang natin na maliliit yung ating sibuyas at bawang. Itabi na muna natin yung bawang, later ipiprito natin yan. At para naman sa ating pork belly yung napili kong gamitin dito. Pwede naman kayong gumamit ng ibang parts ng pork. Pwedeng kasim or lomo or pigi. Pagkatapos, asinan at lagyan natin ng pamintang durog yung magkabilang side and i-massage natin para manuot yung mga pampalasa. So ngayon, i-rest muna natin yung ating pork at habang nakarest yan, i-toast na natin yung ating garlic. Buksan nyo yung kalan sa mahinang apoy lang ha at maglagay tayo ng mantika. Mabilis lang naman maluto yung mga bawang natin kapag nakikita nyo na medyo nagba-brown na siya, patayin nyo na yung apoy at hanguin nyo na kasi baka masunog. So mag-iiwan lang tayo ng kaunting mantika dito sa ating pan. After nyan, buksan nyo ulit yung kalan pero this time sa medium flame. Pagkatapos ilagay nyo na yung ating seasoned pork dito sa ating pan. Prituhin lang natin to ng mga 8 to 12 minutes or hanggang sa makita ninyo na nag-brown na yung magkabilang sides. Hindi naman natin kailangan yan ipritong maigi kasi mamaya lulutuin pa natin yan din sa pinaka-sauce niya. After nyan, kapag okay na, tanggalin nyo na yan sa pan, patayin yung apoy at palamigin muna natin yung ating pork. Kapag okay nang mahawakan yan, pwede na natin yung hiwain or gupit-gupitin natin sa maliliit na portions katulad nitong nakikita nyo sa video para mas mabilis natin itong makain. Pagkatapos natin dyan, gagawa na tayo ng ating sauce. Buksan nyo ulit yung kalan pero sa mahinang apoy naman. Maglagay kayo ng butter at ilagay na rin natin yung ating sibuyas. Igisa lang natin sandali yan. At yung mga nakikita nyo dyan na pinaprituhan natin kanina dun sa pork, naku, ang sarap niyan. Makakadagdag ng linamnam at lasa dun sa ating sauce. Nilagay ko na nga pala dyan yung ating pork. Isama nyo yung ating pork drippings ha kasi dagdag yan sa pampalasa. Pagkatapos ng mga 2 to 3 minutes, ilagay na natin yung ating mushrooms. At maglalagay na rin tayo ng mga una nating mga pampalasa, oyster sauce, pamintang durog at liquid seasoning. Halu-haluin natin, pagpatuloy lang natin yung ating pagluluto. Kapag pumantay na yung mga pampalasa, pwede na tayo ngayon maglagay ng liquid. Pwede kayo maglagay dito ng water o kaya naman yung nilagay ko dito, yung liquid na galing dun sa corn and mushroom. Maglalagay na nga rin pala tayo dito nung kalahati nung tinost natin ng garlic. Pagkatapos ay takpan natin yung ating pan. Isimmer natin yan ng mga 10 to 12 minutes or hanggang ma-reduce yung ating liquid. At kung kinakailangan nyo pa magdagdag ng water para mas lumambot pa yung pork, ay gawin nyo lang. Then after that, maglagay na rin tayo ng ating corn, chicken or pork broth cube, then yung ating all-purpose cream. Haluin nyo lang yan na maigi, dire-diretso at huwag nyo tatakpan. Kung kinakailangan hinaan yung apoy ay gawin ninyo para hindi ito makurta. At pagkatapos ng mga ilang minuto, pwede na nating ilagay yung natitira pa nating toasted garlic. I-garnish na rin natin to ng parsley pero ito optional lang para maganda lang tingnan yung ating niluto. At ito na, ready na yung ating garlic pepper pork. At syempre, mas masarap to kapag bago yung sinaing mo. Okay, kain na!